Pagkat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at kumbagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Magandang umaga po muli mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang araw na naman. Hallelujah, glory to Jesus. Let us welcome the presence of the Holy God, the Holy Spirit sa buhay po natin. Good morning po sa inyong lahat dyan mga kapatid sa Panginoon, na tayo po ay muling nagsasama-sama ngayong umaga ng pinagpalang araw ng Panginoong Diyos. Amen. Sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at hallelujah, glory to God. Siya'y nakikinig sa atin. Isang masiglang pagpapala na naman ang ating pong sasalubungin ngayong umaga mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Napapanahon ng mga pinag-uusapan po natin, lalo na po ngayon ay mayroong pong kaguluhan sa gitnang silangan sa bansang Israel. Hallelujah. Tinignan mula sa Diyos. Sa pumahit na pagwati sa ating mga kapatid sa Panginoon, mamaya ko na po babagit ng inyong mga pangalan. Tayo po'y magpapasimula na itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pinagpalang araw, isang pinasiglang araw sa gabay ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ay po'y manalangin, maraming salamat o Diyos sa umagang ito na muli mo na naman kaming pinasigla, muli mo na naman kaming sinamahan. Salamat po Panginoon Diyos sa iyo pong banal na pag-iingat sa buhay po ng bawat isa. Patuloy po kaming dumadalangin at nagpapasalamat ng isang masiglang umaga Panginoon ng iyong pag-iingat sa buong magdamag. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Hallelujah, salamat po sa iyong paggabay sa amin sa aming oras ng pamamahinga. Hallelujah, at sa mga nagdaang araw, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa iyo pong mga biyayang pinagkakalob po sa amin. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa patuloy na paggabay at kami po ay dumadalangin ng pagpapatawad, Panginoon. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kalikuan at sa lahat ng aming karumihan sa buhay. At kami po ay dumadalangin sa banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ano man pong aming nagagawa, ito man po ay sinasadya o hindi, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat, Panginoon, walang matitirang kasalanan sa buhay po namin, O Diyos, sa bawat mga humahadlang. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. At sa oras na ito, Ama, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa Banal na Espiritu Santo. Kami po ay pakaingatan, kami po ay gabayan, lalo na po ang inyong abang lingkod na mga magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ang oras na ito ay makapagparangal sa inyo, na ang oras na ito, O Diyos, ay makapagbigay ng kapurihan. Hallelujah. At ang iyong pong mga salita ay matanim sa puso po namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At sinasaway namin ang gawa ng diablo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At maghari lamang ang banal na Espiritu Santo. Maraming pong salamat sa Diyos ang papuri at patuloy namin idinadalangin at pinagkakatiwala ang aming mahal na bansa sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, O God, na kung kayo ay wala sa amin, ay wala po kaming magagawa. Araw-araw namin pag-uusapan at pagbubulay-bulayan ng iyong makapangyarihang salita sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Tunay na ang Diyos ay Diyos magpakailanman. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hayaan po ninyo na ang aming buhay, tahanan, hanap buhay ay lukuban ng iyong banal na kapangyarihan. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat siya na namang mainit na talakayan po ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid. At kumbagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan.
Hallelujah, glory to Jesus. Pinagpala tayo ng Panginoon. Hallelujah, napapanahon po ang mga topic po natin mga kapatid, sapagkat araw-araw naman ang salita po ng Diyos ay dapat po natin na pag-uusapan na pagbubulay-bulayan, yung mga tawag doon, yung mga paalala ng Diyos sa buhay po natin, lalo na po naririto po tayo sa isang mainit na tagpo o yugto ng ating mga buhay, sapagkat hindi po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos mga kapatid. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. At tunay nga po mga kapatid na mga panahong ito ay para sa akin in my opinion, kasi may kanya-kanya po tayong mga opinion mga kapatid, pero para po sa akin, nasa critical na sitwasyon na po ang mundo. Para sa akin kanya-kanya po tayo ng pananaw pagdating po sa mga kaguluhan o nagaganap. Subalit ito po ay nakatakda. Sabi ko nga po sa inyo sa pag-aaral po natin ng mga salita ng Diyos, lahat po ng itinuturo po natin ay isang matinding preparasyon. Ginigising po yung ating mga pananaw. Sabi ko nga po doon sa isang gawain po kahapon, ang salita ng Panginoon ay isang paalaala. Laging nagpapaalaala na tayo po ay gumising na habang may panahon pa, tayo pong lahat ay magbalik loob sa Diyos. Habang may oras pa tayo, sapagkat ang Diyos naman ay hindi tumitingin kung gaano kalaki o kaliit ang ating mga nagagawang pagkakamali sa buhay. Ang importante po mga kapatid, tayo ay makahingi ng tawad sa ating Diyos, makalapit tayo sa ating Diyos, makapagsisi tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ito po ang matinding panawagan ng Panginoon, sapagkat ang araw ng Panginoong Diyos, mga kapatid, halos buong mundo ngayon, halos karamihan ng mga mangangaral po ngayon ay wala na pong ibang itinuturo kundi ang paghahanda ng maraming tao sa buong mundo sa apat na sulok ng daigdig na magsipaghanda na sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Ay baka naman sabihin ng mga pilosopo, marami ng kaguluhang naganap noong pa man. May World War I, may World War II, wala pa yung World War III. Marami ng uri ng digmaang pinagdaanan ng panahon na pakagulo, sapagkat ito naman talaga ang layunin ng dyablo, ang wasakin, patayin ang lahat, sirain ang lahat ng ginawa ng Diyos. Subalit sa bandang huli ay ipapakita ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na kapangyarihan. Marami na po naitala sa Bible ang mga kasaysayan po ng kapangyarihan po ng pagkilos po ng Panginoong Diyos, lalo na nung kapanahon ng Ninue ay isa po ito sa matinding kapangyarihang ipinakita ng Diyos. At hindi lamang yon, marami pang kwento sa pasimula pa lamang ng nilikha ng Diyos. Ang buong bagay, ang langit at ang lupa ay sa pamamagitan ng kanyang salita ay matindi na rin po ito mga kapatid. At lalo na po yung mga kababalaghan o kapangyarihang pinakita ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. Marami na po tayong nakita mga kapatid, at ang isang nakapangingilabot na araw, sabi nga ay indescribable po yung mangyayari po sa pagbabalik ng Panginoon. Nakakakilabot sapagkat kapag hindi handa ang mga tao ay talagang matatakot ang maraming tao sa araw ng Panginoon. Kaya nga po ang palaging sinasabi po natin ay magsipaghanda. Lagi po natin itinuturo ang mga salita po ng Panginoon Diyos ay hindi po para pahinain po ang ating kalooban, hindi po tayo nagpapatama o tinatamaan po tayo. Iwasan na po natin yung mga negatibong impression patungkol po sa salita ng Diyos na binibigyan po natin ng buhay. Ang mahalaga po ay maihanda po natin ng ating mga sarili, at sapagat ang topic po natin maaaring sa tingin ng pong marurunong sa Biblia ay pangkaraniwang itinuturo, ordinaryo. Ito po sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay totoong makapangyarihan, ang salita ng Diyos ay totoong buhay, ang salita ng Diyos ay hindi dapat binabaliwala, sapagat ito na lamang po ang natitirang pag-asa ng makasalanang mundong ito. Ang lahat na nangyayari sa salibutan ito ay may kaugnayan po lahat sa salita ng Diyos. Babalik po tayo sa isang basic na pagtuturo ang patungkol po sa kaligtasan, kung bakit po itinuturo that why we need salvation. Bakit ba kailangan natin ang kaligtasan sa panahong ito? Mga kapatid, ang mga nangyayaring kaguluhan sa sitwasyon po ng buhay po natin mga kapatid, hindi po biro ang nangyayari sa bansang Israel. Hindi po ito po ay may kaugnayan po, sabi ko nga po sa inyo, halos nakasentro dito ang buong mundo sa mga kaganapan, at kapag ito po ay lumala ng lumala sapagkat wala namang makakapigil, sabi nga ay wala nang gamot dito sa papasamang mundo kundi salita ng Diyos, at kinakailangang ihanda po natin ang pakikipagtagpo po natin sa Panginoong Hesukristo. Sa ayaw at sa gusto natin ay magbabalik ang Panginoong Hesukristo.
Sa maniwala at sa hindi ang maraming tao, lalo na po yung mga pilosopong tao, wala na po tayong magagawa. At yung po matitigas ang ulo at matitigas ang puso, wala na po tayong magagawa. Sa mga yan, maliban na sila'y magbalik loob sa Diyos, kaya nga hinihikayat kayo, ang bawat isa sa atin ay hinihikayat ng salita ng Diyos na tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Lahat po tayo ay magsusulit. Sabi nga po ng Aklat ng Mangangaral, chapter 12, verse 14, bawat isa ay magsusulit sa Panginoon, mabuti o masama. Ang dami na pong palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ito po yung mga babala. Lahat ng nakikita natin sa kalawakan, lahat ng nangyayaring kaganapan sa palibot ng ating mundo. Mga kapatid, ito po yung may kaugnayan sa pinangako ng Panginoon. Sa mga huling araw ay magkakaroon ng kabilang kaguluhan, mga kapatid. Sa mga huling araw ay makakaranas ng matinding taggutom ang buong sanlibutan. At ang isa sa mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay katulad po ng ginagawa po natin at ng karamihan ang ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hallelujah! Maraming pong salamat. Nais ko lamang batin yung kapatid po natin si Ayesa San Kojima na nasa Qatar na po ngayon. Nakarating na po siya doon para magtrabaho. Isinangat ko lamang yung pito. Salamat, ingat kapatid sa inyong lugar na pinupuntahan at bawat kapatid natin na nasa ibayong dagat. Lagi po tayong humawak sa pangako ng Panginoon Diyos. Lalo po tayong humawak sa salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sapagkat hindi na po talaga nagbibiro ang panahon. Seryoso po ang Diyos sa kanyang pangako. Seryoso ang Diyos sa kanyang salita. Seryoso ang Diyos sa nangyayaring ito. Ito ay nakasulat, nakatala sa aklat ng Biblia, mga kapahayagan. At sa mga darating na araw ay pwede po natin pag-usapan, pwede po nating pagdaanan, pwede natin pag-aralan. Hindi man natin maibigay ang pinakamabibigat na detalye patungkol po dito. Ang importante po, meron po tayong kaunting kaalaman na may babahagi o mapag-uusapan. Hallelujah! At sa mga huling panahon ay maraming magtatagisan ng talino sapagat yun ay nakasulat din. Salamat sa Panginoon Diyos. Ang importante po ngayon, mga kapatid, tayo na nakakakilala at sa mga taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, malaki po ang pag-asa po natin na makapiling ang Panginoong Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po'y tinuturo, bakit kinakailangan nating makatanggap ng kaligtasan? Bakit kinakailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid? Ito po ang isang mabigat na dahilan kung bakit nung bumalik ang Panginoong Jesucristo o bumaba ang Panginoong Jesucristo, noong 2,000 years ago, mga kapatid, ipinapangaral ang pagliligtas, ipinapangaral ang pagsisisi, sapagkat alam ng Panginoong Diyos, ito'y sila ang nagplano. Before the foundation of the world, nagplano ang Diyos, nagtakda ang Diyos, hallelujah, na sa mga huling araw ay kakilakilabot na araw ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Kapag hindi handa ang mga tao, maniwala po kayo sa hindi, nasa sa inyo na po yan, pero ito lamang po ang masasabi ko, sa mga oras na ito, kailangan natin ang kaligtasang nagmumula sa Diyos na buhay. Habang may panahon pa po tayo po ay magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit kailangan natin ang kaligtasan? Ito po ang binabangkit po ng mga talatang pag-uusapan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Sa totoo lamang po, kahit ako ay nangangaral na rin po ng salita ng Panginoon Diyos, mayroon pa rin pong takot na umiiral po sa akin. Sapagkat walang nakatitiyak ng kaligtasan ng isang tao kundi ang tamang relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi po natin masasabi ang panahon, hindi po natin masasabi ang araw, lalo na po yung pinag-uusapan pong pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga anak na mga mananampalatayang matatagpo ang tapat na naglilingkod, yung mga anak na tapat na nag-aaral ng salita ng Diyos at sumusunod. Yun lamang po kasi ang mahalaga yung nag-aaral o nakikinig at sumusunod, yun po ang malaki ang tsansa na makasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Kaya nga po sinasabi niya sa mga, be ready, mag-ready po tayo mga kapatid, hallelujah. Dapat pagbabalik ng Panginoon, meron tayong isisigaw. Victory! Dapat pagdating ng Panginoong Jesucristo, ganito ang masasabi natin. Victory! Sapagkat sa lahat na magtatagumpay kasama tayong paparada sa kalangitan, mga kapatid. Kailangan
Kailangan natin ng kaligtasan sapagkat una, sinasabi ito ng Bible na ang bawat isa ay makasalanan. Kinakailangan po nating magsisi. Sabi nga po dito ng aklat ng Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa, mga kapatid, at kinakailangan po nating maunawaan ito. Walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Lahat ay nagkasala, walang matuwid. Uulitin ko, walang matuwid. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang kahit sino po sa atin na ang piling po natin ay tayo'y matuwid na tao. Piling natin ay hindi tayo makasalanan, lahat ay nangagkasala. Sabi ng Roma chapter 3 verse 23, lahat ay nangagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan po natin itong maunawaan sapagkat sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, wala po tayong may pagmamalaki. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, maniwala ka sa hindi, napakadelikadong araw ito kapag wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Isang nakakakilabot na araw ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan po natin ang pagbabalik loob sa Diyos. Aminin po natin na tayong lahat ay mga kasalanan at walang matuwid. Sabi ng Bible, walang matuwid. Hallelujah! Kaya hindi po natin po pwedeng sabihin po, mga kapatid, na eto, ako ay walang walang inaargabyadong tao. Ako ay mabuti, marami akong natutulungan. Wala ho pwedeng magsabi niyan sa harap ng Panginoon. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng mga motibo ng ating mga puso, mga kapatid. Itinuturo ang patungkol sa kaligtasan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, sabi dito sa ikalawang nating bahagi na pinag-uusapan sa aklat ng Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos o ang ipinagkakaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako ng Panginoon. Kaya nga ang dahilan ng pagparito ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao, sapagkat sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga kasalanan sa libutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, natatanging anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga po itong mga pinag-uusapan po natin, mga kapatid, sapagkat nasa huling kapanahonan tayo, nasa mga huling yugto na tayo na kasaysayan ng mundo. Wala na pong kasunod pagkatapos po nito. Pagkatapos po ng mga panahong ito na itinakda ng Diyos ay ang paghuhukom. Haharap po tayong lahat sa Diyos. Ano man ang antas ng buhay, mayaman man o mahirap, pantay-pantay tayo pag humarap tayo sa Panginoong Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya nananawagan ng Diyos ng pagsisisi, kaya nananawagan ng maraming nangangaral, bawat isa ay tinatawagan ng pansin at binibigyan ng pagkakataon na tayo pong lahat ay magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ay tinuturo po kasi ito, mga kapatid. Sabi nga po ng Isaiah chapter 59 verse 2, nang dahil sa kasalanan tayo ay napapahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Ang kasalanan na nagtatakip kung bakit maraming panalangin, kung bakit kahit anong tawag ng tao sa Diyos ay hindi napapakinggan ng Panginoong Diyos. Ito po'y dahil natatakpan tayo ng kasalanan sa ating mga buhay. Ingat na ingat ang Panginoon nung hinubog tayo, mga kapatid. Kaya nalungkot ang Diyos Di po ba bago nalipol ang mundo nung panahon ni Noe, sabi ng Bible, at nalungkot ang Diyos. Nakaramdam ng kalungkutan ng Panginoon Diyos nung nilikha niya ang tao at napunta sa pagkakasala ang tao at nagpakasama ang tao. Sa palagay niyo ba ay hindi nasasaktan ang Diyos sa nangyayari sa mundong ito? Sa palagay niyo po ba hindi nasasaktan ang Diyos sa nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid? Nasasaktan ang Diyos sapagkat ang kanyang nilikhang tao na ayon sa kanyang wangis ay nagpapatayan ng walang kabuluhan. Nalilipo lang tao dahil gawa rin ng tao. Hindi ito ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay magandang buhay sa kanyang piling doon sa kalangitan. Ito ang mabigat na dahilan kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos at isa sa mga hudyat at palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay ang pangangaral ng kanyang salita sa lahat ng dako, mata o matanda, mayaman ka man o mahirap, kailangan natin ang kaligtasan, mga kapatid. Palala ng palala ang sitwasyon ng mundong ito. Hindi na po ito may babalik sa dating nakaraan, sa lumang kasaysayan. Ito po ay naharap na sa paghuhukom ng Panginoon.
Hindi po tayo nananakot dito, tayo po ay nagpapaalala, maging ang aking sarili ay pinapaalalahanan din ng salita ng Diyos at bawat isa ay nararapat lamang tumanggap ng paalala. Wala pong pwedeng magiging proud person sa harap ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Maniwala po kayo mga kapatid. Walang makatatayo sa harap ng Diyos na nakatingala. Lahat ay nakayuko. Ang makakatitig lamang sa Panginoon, ang makakaharap ay yung mga naging matuwid, nagsisi, nalinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ay, yung salita ng Diyos na pinapangaral po ng marami, naku, pag maniwala po kayo, sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot pagmasdan, pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, marami ay nagbabaliwala. Marami ay, sabi nga, tumatakas sa salita ng Diyos. Kaya yung mga taong nagbabaliwala po maging sa araw ng pagsamba, maniwala po kayo. Ito'y bakit ko po paulit-ulit na sinasabi yung araw ng pagsamba. Ito na nga lamang yung natatanging araw na magkakaroon ka ng tamang komunikasyon sa Panginoon, na nakapokus ka. Yung iba nga'y wala na sa focus kapag sumasamba. Yung iba nga'y wala nang ginagawa sa loob ng simbahan, nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, nasusulat. Kaya nga ano bang pag humarap tayo sa Panginoon, di ba sinabi ko nga po sa inyo nakarang araw sa John chapter 12 verse 48, ang salita ng Diyos na binabaliwala ng marami ay siya ding salitang gagamitin ng Diyos sa atin sa araw na pagharap natin sa Panginoon. Ang problema, marami po dito kahit mga Kristiyano nang nagpapakilala ay binabaliwala pa rin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Nakakalungkot na eksena. Naku, kung po pwede nga lang bang i-record lahat ng simbahan, kung po pwede lang natin makita lahat ng sitwasyon nangyayari, ay magbibigay paalaala sa atin na marami po ay nagbabaliwala ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ay nangagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa pakipagrelasyon natin sa Panginoon Diyos. Kaya habang may panahon pa, kumakatok po ang Panginoon Diyos sa puso po natin. Ang bawat salitang naririnig natin sa iba't ibang kaparaanan ay panawagan ng Diyos na lahat tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Habang may panahon pa po tayo mga kapatid, habang mayroon pang pag-asang natitira sa mga huling yugto ng kasaysayan ng mundong ito, mga kapatid, gumising po tayo bago maging huli po ang lahat. Lahat ay nakatitiyak na magdurusa kapag hindi po nagsisi. Sabi ng aklat ng Lucas chapter 13 verse 3, ito po ang nakalagay. Babasahin ko po sa inyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Hallelujah! Ito po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasalita. Ipinipaliwanag ko lang. Binibigyan ng buhay ang bawat talatang binabanggit po natin. At ipinapaliwanag po natin sa abot ng ating makakaya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ang panawagan pong ito ay para sa lahat. Malibang kayo'y magsisi. Sabi ng Biblia, sabi ng aklat ng Lucas na binabanggit ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesukristo po ang nangangaral sa mga oras na ito. Sinasabi niya, malibang kayo'y magsisi at talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi natin tatalikuran ang ating mga maling gawain, sigurado ang kapahamakan. Hallelujah! Glory to Jesus! Habang may panahon pa, habang maliwanag pa ang sikat ng araw, bago tayo abutan ng dilim mga kapatid, magbalik loob po tayo sa Diyos. Kailangan natin ng tamang relasyon at pakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Hindi po relihiyon ang itinataas po natin dito. Siguro naman matagal na pong nakikinig yung iba. Wala po kayong mababanggit, maririnig dito na kayo ay hinihikayat ko o hinihikayat ng sino man. Ang importante po sa atin, tayo ay makabalik sa Panginoong Hesukristo. Ang itinataas lamang natin dito ay ang salita ng Diyos at ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin kinakailangan magtalo-talo po patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kailangan po natin ay unawain ang salita ng Diyos. Para pag dumating ang Panginoong Hesukristo, alam po natin ang ating isisigaw. Victory! At kapag nakaharap natin ang Panginoong Hesukristo,
makapagsasabi tayo ng salamat, Panginoon, nakilala kita, makapagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat binigay mo ang iyong buhay, dahil kung wala ka, sigurado baka nasa impyerno ang karamihan po sa atin. Siguradong tayo'y mapapahamak kapag hindi po tayo lahat nagbalik loob sa Panginoon Diyos. Marami po talaga, sa totoo lang, nakakalungkot tingnan. Iba, hindi ko alam kung natatakot o hindi Hindi ko alam kung natatakot po yung iba, lalo na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nako, lagi kong binabanggit ito, ayain mo sa gawain, maniwala kayo, ang daming dahilan. May oras pa, mga kapatid, may oras pa tayo. At naghahabol ang orasan, makipag-unahan po tayo, unahan po natin ang kapahamakan, magbalik tayo sa Panginoong Diyos. At ang isa pang nakakalungkot, lalo na pag-araw ng pananambahan, gumising po tayo, mga kapatid, mga kapwa manggagawa, medyo manggising po tayo, ang dami na pong walang hiya sa loob ng iglesia. Bakit po sinabing walang hiya? Hindi na po marunong mahiya yung iba. Bakit yung hindi na marunong mahiya? Pero mo minangangaral, ewan ko ba, ewan ko sa iba, pero kayo po ang humusga. Magmasid kayo sa loob ng mga iglesyang dinadaluhan po ninyo, mga kapatid, naglalaro lang sa cellphone. Bakit naman sasabihin nyo, sobrang naman to si pastor, bakit galit na galit ka sa mga cellphone? Hindi po ako galit sa cellphone, galit ako sa gumagamit ng cellphone kapag oras ng pananambahan. Ito po yung mga nagbabaliwala, nakakalungkot pagmasdan, para bang hindi darating ang Panginoong Jesucristo, yung iba'y naglalaro pa ng Mobile Legend. Ito po ay panawagan at panggising, hindi po dahil tayo brutal na mangaral o radikal tayong mangaral po dito, mga kapatid. Realidad ang sinasabi po natin, katotohanan, masakit tanggapin ang katotohanan, mga kapatid. Walang matuwid, at maging ang inyong lingkod ay hindi po nagsasabing ako'y matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinuturuan, tayo'y magtulungan, hindi magsiraan. Tayo'y mag-alalayan at magpaalalahanan sapagkat nalalapit at nagbibilang na ang orasan. Kung kailan, hindi natin alam. Basta ang sinasabi ko, magsipaghanda po tayo. Jesus is coming again. Sapagkat sinabi, surely we will perish. Sabi ng Lucas chapter 13 verse 3, surely we will perish kung hindi tayo magsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. At maging sa oras na ito, mga kapatid, ito po isang panawagan, ang ating mga mahal sa buhay, paalalahanan po natin. Ay nako, makinig po tayo sa mga balita, makinig tayo sa mga ngaral. Meron pa pong mga magagaling na mga ngaral nagpapaliwanag ng tamang salita ng Panginoon Diyos patungkol po sa mga kaganapang nangyayari sa bansang Israel. Gumising po tayo bago maging huli ang lahat, mga kapatid. Magbalik loob po tayo sa Diyos, mga kapatid. Iwaksi na po natin ang alitan at lahat ng sama ng loob sa ating mga katawan. Magsama-sama tayong magpuri sa Diyos, magsama-sama tayong magtulungan, magpalakasan, hindi magsiraan, mga kapatid ko. Sapagkat darating ang panahon na haharapin natin ang Panginoon sa ayaw natin at sa gusto, mga kapatid. Kapag napapanood ko po ang balita, ako po'y mahilig sa mga kasaysayan, mga kapatid. Kung mapapansin po niyo sa mga pag-aaral po ng ginawa po natin. Ang nangyayari po ito ay sinusubaybayan po natin ang nangyayaring kaganapan sa Middle East, sa gitnang silangan sa Israel. Naku, maniwala po kayo. Minsan maiiyak ka dahil pag makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos simula ng pinili ng Diyos ang bansang ito, sinamahan ito at iningatan ng Diyos sa lahat ng uri ng labanan. Hindi maitatanggi sa kasaysayan kung paano ito kinalinga ng Diyos, mga kapatid. Lalo na kapag nakikita ng Diyos na nagpapakumbaba ang kanyang bayan. Maalala ninyo nung panahon na nagkasala ang mga hari na sumunod pagkatapos ni David mula kay Solomon, hanggang sa sumunod-sunod na lahi. Kapag nakita ng Diyos na nagsisisi ang kanyang bayan, ito'y kanyang kinakalinga. Kaya kapag ang mga tao din maging sa mampanig na mundo, hindi lamang nakasentro ngayon ang Diyos sa Israel, kundi nakasentro ang Diyos sa buong sanlibutan. Kapag nakita ng Diyos na ang kanyang bayan o mga piniling tao sa buong mundo ay nagsisi at humingi ng kapatawaran at nagbalik loob, siguradong kakalingain po tayo ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Bible, ang sinuman lumalapit po sa kanya ay hindi niya itinataboy, mga kapatid. Lahat ng lalapit sa Diyos, lahat ng magbabalik loob sa Diyos ay yayakapin ng Panginoon at tatanggapin muli sa kanyang kaharian.
Hallelujah. Importanteng makabalik po tayo sa Diyos, mga kapatid, bago maging huli ang lahat, mga kapatid ko. Glory to Jesus. Hallelujah. Victory! Kasi kung hindi tayo makakabalik at makakapunta tayo at hindi tayo makakabalik sa Diyos at tayo madatnang makasalanan, siguradong sa impyerno ang bagsak nating lahat. Oh no! Kapag hindi tayo nakinig ng mga aral ng salita ng Diyos at binabaliwala ng karamihan, siguradong kapahamakan. Oh no! Kapag hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, ang Diyos ay naghihintay at nagmatigas pa rin tayo, siguradong meron tayong kalalagyan. Oh no! Kapag ang panawagan ng Diyos ng pagbabalik loob at binabaliwala ng karamihan, inuuna ang labada, maniwala ka, sa labada ka, babagsak sa iyong hantungan. Oh no! Kapag mga kabarkada at kaibigan na nag-aaya sa iyo sa araw ng pagsamba at binabaliwala mo ang paglilingkod sa Diyos, sumanda ka, mga kapatid na ayaw makinig sa salita ng Diyos, naghihintay ang impyerno sa mga taong matitigas ang ulo. Oh no! Pero ang kalangitan ay naghihintay sa mga taong nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Ang langit ay naghihintay sa mga taong nagpapakumbaba. Ang kaharian ng Diyos ay naghihintay sa mga taong magbabalik loob sa Diyos. Dito lang sa isang talatang binabanggit po natin sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mamimili lamang ang tao kung anong gusto niyang puntahan, langit ba o impyerno. Hindi po natin kailangang manakot po dito ng ating pong pag-aaral. Ito po ay paalaala, mga kapatid. Sa mga matatalinong nakikinig, nauunawaan nila ang lengguaheng binabanggit po natin dito sa ating pong mga pinag-uusapan. Pero itong nakakalungkot na realidad, alam nyo at alam ng karamihan, maging mga Kristiyano nakatutok sa TikTok. Na para bang nagkaroon na ng katok ang mga ulo sa kati-TikTok, mga kapatid. Hindi nakapokus sa paglilingkod at pagpupuri sa Diyos, kembot dito, kembot doon sa mga cellphone para kumita, gustong gumawa ng pera. Alam nyo po ba na itong platform na ito, hindi po pa tayo magbubot ng bangko, hindi po nakamonetize ang programang ito, mga kapatid. Ito ay para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming Kristiyano nakakalungkot, lahat ay ginagawa sa social media para kumita ng pera. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magsisi, magbalik loob at itaas ang pangalan ni Kristo. Nakakalungkot pagmasdan na maraming Kristiyano kung ano-anong pinaggagawa sa media para lang magkapera. Nawawala ang kabanalan ng bawat isa. At ang nakakalungkot pa, mas marami pang nagla-like ng mga kalokohan sa social media kaysa mag-like ng mga salita ng Diyos. Kung ano-anong mga pinaggagawa para kumita. Nako, nakakalungkot na realidad. Tayo po ay naririto para hikayatin ng mga tao. Tayo na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw ng panambahan. Doon po tayo mag-focus sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita na ipinamana po sa atin para pag dumating ang Panginoong Jesucristo, madatnan po tayong nasa ayos na kalagayan. Sabi nga po ng iba, masyado daw po tayong matapang mangaral. Hindi po, sinasabi lamang natin kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Mga kapatid, may panahon pa. Hindi tayo maililigtas ng pagyakap sa relihiyon. Maililigtas tayo ng salita ng Diyos at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi po natin kailangang yakapin nagpapakamatay ang iba lang dahil sa relihiyon. Hindi po ito makatutulong po sa atin. Nakakaawa ang mga taong halos dito na po ibinubuhos ang panahon. Maniwala po kayo. Uulitin ko ang confrontation ng Panginoong Jesucristo at ng dyablo sa ilang doon sa disyerto nung nag-ayuno ang Panginoon. Puro salita ng Diyos ang binabanggit at puro pananampalataya ang nababanggit ng Biblia, mga kapatid, laging nasusulat. Baka pagharap natin kay Kristo, wala tayong masabi nasusulat. Baka ang masabi natin nagugulat. Mga kapatid sa Panginoon, baka magulat na lang tayo, wala tayong masabing nasusulat dahil kakulangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos ay paalaala, mga kapatid, sa mga taong nakakalimot. Ito po'y gamot na espiritual na dapat nating isipin at dapat nating pag-usapan araw-araw, lalo na po ngayon, sabi nga, nasa huling yugto na. Ako po'y nakakakita ng maraming Kristiyanong hindi na po marunong matakot sa Diyos. Binabaliwala ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Binabaliwala ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pinangingibabaw ay emosyon. Kapag na-rebuke mo, puro emosyon. Kaya nangyayari, konsumisyon, mga kapatid. Kapag tayo po ay napupuna sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, maniwala po kayo, masarap tumanggap ng pagkakamali. Kung tayo may nagtutuwid sa atin, masarap po kapag may nagtutuwid. Natutuwa ang Diyos pag marunong tayong tumanggap ng pagtutuwid ng ating kapwa. Lalo na kung ito ay patungkol sa paghahari ng ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, mayroon pa po tayong panahon. Nagbibilang ang araw, uulitin ko, halos silahin na, sabi ng Bible, di po ba, nababanggit naman na po natin, kung hindi mamadaliin ng Panginoon ang kanyang pagbabalik, baka wala nang maligtas, baka sa sobrang tagal ng paghihintay ng tao, hindi na maniwala ang karamihan. Pero sinasabi nga ng Bible, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas, mga kapatid. Ang labanan ng pagiging Kristiyano ay hindi dahil sa pagyaman, kundi ito'y dahil sa pagtitiis, sa pagtsatsaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi dahil po ito, pag mayaman, ligtas ka na, pag marami kang pera, ligtas ka na. Ikinalulungkot kong sabihin, ang taong maliligtas ay may tamang relasyon sa ating Diyos na buhay. Hindi pinag-uusapan ng yaman ng mundo, aanhin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, mga kapatid. At mamili po tayo ng mga tamang kaibigan. May mga kaibigang dinadala tayo sa kapahamakan, sila pa mismo ang nagyayaya sa outing kapag araw ng pananambahan. Gumising na po tayo, mga kapatid, at mamili po tayo ng mga tamang lugar kung saan lumalago ang ating espiritual na pamumuhay sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ano man ang ating sitwasyon, lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. May sakit karamdaman ka man, namumroblema ka man, magtiwala ka sa Diyos tulad ni Lazaro na ating pong naipangaral na nung araw, mga nagdaang araw sa ating pagla-live dito po sa programang Tinig sa Itaas. Mga kapatid, si Lazaro kahit naghihirap na natiling tapat sa Panginoon, saan siya naroon ngayon? Nasa piling ng ating Panginoong Diyos sa paraiso doon sa kalangitan. Hindi po pinag-uusapan ang karunungan, ang katalinuhan na kapag kamahina ka sa Biblia, wala kang karapatan sa langit. Tandaan po natin, ang magnanakaw sa krus na napakong kasama ng Panginoong Jesucristo ay walang alam sa salita ng Diyos. Subalit nang ito ay nagsisi, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya habang sila'y nakapako doon sa krus ng Kalbaryo? Ano ang nakita ng Panginoon doon? Hindi niya nakita ang katalinuhan ng magnanakaw na nakapakong kasama niya. Hindi niya nakita ang kayamanan ng magnanakaw na nakapakong kasama ng Panginoong Jesucristo. Ang nakita ng Panginoong Jesucristo dito ay pagpapakumbaba at pagsisisi at nagsabi simpleng salita, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ano ang isinagot ng ating Panginoon Jesucristo? Ngayon din, now na isasama kita sa paraiso. Hallelujah! Hindi tiningnan ng Panginoong Jesucristo kung naka-Amerikana itong magnanakaw. Alam natin sila'y nakahubad doon. At natitira na lamang ay G-string, yung araw na mga isunusuot ng mga underwear nung araw. Hindi tiningnan ng Panginoon Diyos kung naka-Amerikana, nakabarong na maganda, magarang sasakyan. Ang nakita ng Panginoon Diyos dito sa magnanakaw ay buong pusong pagsisisi. Ang nakita ng Panginoong Jesucristo dito sa kasama niyang nakapako ay pagpapakumbaba. Hindi yaman ang nakita ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang kasama sa krus ng Kalbaryo. Ang nakita niya ay yung pagkilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Kaya nga sa mga hindi malamang kadahilanan, sa panahon po natin ngayon, marami na mga sitwasyon na hindi ko maintindihan. Kahit ako man ay naguguluhan. Kapag hindi ka naka-Amerikano, nakabarong na maganda, itsinachapwera ka ng lipunan. Walang papansin sa'yo, pag hindi ka mayaman, hindi ka sasamahan. Isang realidad sa buhay natin pong ginagalawan sa lipunang ito, magbabalik ang Panginoon Diyos hindi dahil sa yaman ng tao, hindi dahil guwapo ka, hindi dahil naka-Amerikana ka, hindi dahil may magara kang sasakyan, magbabalik ang Diyos para sa'yo. Hindi, ikinalulungkot ko, magbabalik ang Diyos sa mga taong nagsisisi at dadalhin niya sa kalangitan at mananahang kapiling ng Diyos magpakailan pa man. Victory! Iyan ang
dahilan kung bakit ipinapangaral po, bakit kailangan ng kaligtasan sa buhay natin sa panahong ito, nananawagan ng Diyos bago maging huli ang lahat. Hallelujah! Nananawagan ng Diyos sa lahat na magbalik loob sa Kanya. Talikdan na po natin ang mga Diyos-Diyosan ng ating mga buhay. Hallelujah! Hindi reliyon ang makapagliligtas sa atin, kundi tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Glory to God. Ito po ay panahon ng pagbabalik loob. Hindi po ito pagalingan ng yaman, hindi ito pagalingan ng ulo, hindi pagalingan sa Biblia. Ang kinakailangan dito ay pagalingan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po ay pinapahirapan na ng kasalanan, ng kasamaan ng mundong ito. Kailan pa po tayo gigising? Kapag tayo ay naghihingalo, saka pa lang tayo tatawag. Salamat kung magagawa natin yun. Paano kung bigla tayong inabutan ng kamatayan? Kailangan natin ng kaligtasan sapagkat magbabalik. Jesus is coming again. Ay nako. Hallelujah. Sa totoo lamang po, mga kapatid ko, kapag binaliwala natin ang mga aral ng Diyos, hindi ko alam kung saan kayo pupunta pagkatapos. Ito po isang panawagan para po sa ating lahat. Wala pong exempted sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero ang realidad, nakakalungkot. Ang daming tao, binabaliwala ang salita ng Diyos. Pagkaaraw ng pananambahan, ang daming katwiran. Kapag kaaraw ng pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang daming dahilan. Hindi ko alam kung bakit. Lahat sila'y nabubuhay sa emosyon. Yung mga taong puno ng emosyon, tandaan po niyo sasabihin ko, ang bagsak ninyo sa konsumisyon. Sigurado, ang dulo ay prosesyon. Ay, ewan ko ba? Sa totoo lamang po, hindi po ako magaling na mangangaral. Ang sinasabi ko, hindi ko alam Yung iba, yung makinig sa ating po pag-aaral okay lang po yan. Basta yung makikinig at susunod sa salita ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Sabi ko nga po nung magpasimula po tayo ng programang ito, isa lang ang maging tagapakinig natin at totoong nagsisi at bumalik sa Panginoon, masaya na po tayo dyan. Sapagkat kapag may isang totoong tao na nakapasok sa kalangitan, nagdiriwang ang buong kalangitan, isa lang ang hinihingi ng Panginoon na totoo. Naku, maniwala po kayo, naglululundag sa tuwa ang mga anghel at tumutunog ang trumpeta ng kasiyahan sa kalangitan. Kailangan po nating magbalik loob sa Diyos. Wala na po tayong panahon. Uulitin ko, ubos na po ang oras. Kumbaga sa orasan ng Diyos, minuto na lang. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Ay nako, umaandar ang orasan. Ayan. Nagbibilang ng araw ang Diyos sa nalalapit niyang pagbabalik. Gising mga kapatid. Gising mga kapatid. Gumising po tayong lahat. Magpaalalahanan tayo. Hilahin natin pataas, hindi pababa ang mga tao. Patungo po dapat kay Kristo. Hilahin po natin paakyat sa langit, hindi papuntang impyerno. Salamat po ng maraming nawa po ang umagang ito ay nakapagdulot po ng aral, nakapagdulot po ng konting kaalaman patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ito pong aral nito ay panawagan ng pagsisisi, ng pagbabalik loob sa Diyos. Kailan ka hahakbang? Kailan ka lalapit? Huwag mo nang hintayin ang araw ng Panginoon sapagkat kahindik-hindik ang araw ng Diyos. Sikat may dalang pag-asa, buhay
buhay ay sisigla. Hallelujah! Simulang pasalamat. Tayo po ay manalangin at magpasalamat po sa Panginoon. Lord, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Muli, Dapat lang alalahan. pakalinisin mo kami ng iyong panlantugon. Naway madatnan mo kaming tapat na naglilingkod. At kung Naway madatnan mo kaming lahat, Panginoon, na nakapagsisi at nagbabalik loob sa iyo. pagtawag Upang madatnan mo kami, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ay isang paalala lamang pa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Pakalinisin mo kami, patawarin mo kami, isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Para kung dumating ka man, Panginoon, madatnan mo kaming naglilingkod. Salamat po ng marami, O Diyos. Ingatan mo po kami. Ang mundo ay nasa gitna ng digmaan laban sa mabuti at masama. Kayang-kaya niyang wakasan. Salamat po, Diyos. Tumawag ka at manalangin. Salamat po, Panginoon. Siya rin nakikinig sa atin. To God be the highest glory. In Jesus' name. Siya ay tapat at banal. Tingin sa itaas. Makita-kita po ulit tayo sa araw ng Lunes, mga kapatid ko sa Panginoon. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon habang may panahon. Kailanman tingin sa itaas ang tanging mong Hallelujah! gabay. Tinignan mula sa Diyos. Palalaanan po natin ating mga mahal sa buhay habang may oras pa. Kung mahal po natin ang ating mga anak, asawa, pamilya, kaibigan, kamag-anak, magpaalaala po tayo, may oras pa. Tingin sa itaas ang tanging mong gawin. Huwag po natin ipagkibit balikat sapagkat nagbibilang ang araw ng Panginoong Diyos. Dahil siya'y tunay. La 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 la. Tingin sa itaas. Yung mga tutulog-tulog na mga kapamilya, pakigising na po, mga kapatid. Baka makari isang araw, baka isang araw ito na hindi na ho tinig sa itaas ang marinig ninyo, baka ito na marinig nyo. Gumising po tayo habang may panahon. Kakaiba po ang panahon ngayon. Hindi na po tinig sa itaas ang maririnig ninyo pagdating ng araw, baka ito na. Baka katulad nung nangyari po sa SL, imbis na musika ang naririnig nila, iba na po ang narinig nila. Kabi-kabila ang nangyayari. Baka ho dumating sa ating panahon, hindi po ako nagbabantay, hindi po ako nananakot, nakatakda po lahat ito. Kaya po tayo ay gumising habang may panahon pa, mga kapatid ko. Gumising po tayo. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Ikayatin natin ang mga kapamilya natin na sumamba po tayo sa Panginoong Diyos habang may panahon pa. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla. Hindi ko na po kayo mabati sapagkat marami na pong dumaang pangalan. Babatiin ko na lang po yung mga aabutan ng aking pagtawag. Salamat po sa inyong lahat dyan, sa Pigaw family, Nunez family, Ramos family, Magabay sa atin. kila Doc Susan Corpus. Tawag niya ang pakinggan. Sige po, ako po'y magpapaalam na po. Marami pong salamat. Sa puso mo, mapagkailanman. Salamat po ng marami sa inyo pong lahat dyan. Patnubayan po tayo ng Diyos at ingatan habang may panahon pa. Mula sa Diyos. Dahil siya'y Habang may oras pa. la 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 la. Habang may oras pa. Ayain po natin sa araw ng pagsamba ang ating mga kapamilya. Na nararanasan, pasakit sa Sabi ko nga po kahapon doon sa iba, nagkukwento ako doon sa isang mga kapatiran po natin. Yung mga matitigas ang ulo, tumawa na kayo hanggat gusto nyo. sa atin. Yung mga ayaw makinig sa inyo at patungkol sa pagbabalik ni Kristo, humalakak na sila hanggang gusto nila.
Tingnan natin kung makakatawa pa ang mga taong pilosopo pagdating ni Kristo. Pakinggan, salitang buhay. Ito po ay panawagan sa lahat habang may panahon pa ho tayo. God bless po. God bless po. God bless. Babay na po. Tinig na mula sa Diyos.